bagamat ito po ay tinakban kung sinong pumirma, ang sabi natin, mapapatutuhanan yung mga dokumentong yan dahil hindi naman sila electronic documents sa pamamagitan lamang ng original at saka yung confirmation ng taong nakaligda na siya nga ang lumagda dyan. Okay, ibig sabihin, pinaninindigan niya na siya nga ang gumawa ng mga dokumento ni Maharlika. Ano ibig sabihin yan? Pinatutuhanan po niya yung kanyang dalawang dokumento na nainalabas na ni Maharlika. O ang mga dokumento na noong 2012 nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Naku po, mukhang pinatutuhanan na ang PIDEA leaks. Paano na yan? Well, balikan po natin. Tatlong dokumento po ang lumabas kay Maharlika. Isang pre-operations report at saka isang surveillance report. Now, bagamat ito po ay tinakban kung sinong pumirma, ang sabi natin, mapapatutuhanan yung mga dokumentong yan dahil hindi naman sila electronic documents sa pamamagitan lamang ng original at saka yung confirmation ng taong nakaligda na siya nga ang lumagda dyan. Okay, so yung sinasabi ng PIDEA na wala sa computer, baliwala yan kasi hindi naman siya electronic document. Siya ay isang ordinaryong papel na ang proseso ng pagpapatutuhanan limitado sa original at saka yung pagpapatunay ng nalagda nga niya yung nasa papel. Mukhang pinatutuhanan na po nung taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan. Paano po? Kasi po nagkaroon ng two-page letter. Ito po yung two-page letter na ilinabas din ni Maharlika. Ano ba ang nakalagda rito? Nako, tignan nyo itong second paragraph. Ito po, in-expand namin ang second paragraph. Tungkol doon sa mga classified information, tungkol sa mga dokumento ng political blogger na tumutukoy kay Maricel Soriano at politician Bongbong Marcos and others, alam ng lahat sa ating ahensya na ako po, nung panahon na yon, ang personal na nag-interview sa confidential informant noong March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations. So sinasabi po, nung nakapirma doon sa mga dokumento, yung pre-ops report at saka yung yung surveillance report, na siya daw ang nag-interview sa confidential informant. At sa bisa nung kanyang interview sa confidential informant, ginawa niya yung dalawang dokumento na ilinabas ni Maharlika. Ibig sabihin, pinaninindigan niya na siya nga ang gumawa ng mga dokumento ni Maharlika. Ano ibig sabihin yan? Pinatutuhanan po niya yung kanyang dalawang dokumento na nainalabas na ni Maharlika. Yung pre-operation report at saka yung surveillance report. Dito sa pangatlong paragraph, bagamat hindi na po natin na-expand yan, ang sinabi niya dyan, yung pangatlong paragraph ay bagamat nagawa na yung pre-operation report at saka yung surveillance report, may pumigil nga doon sa pag-actual lusob, no? Doon sa condominium na high-end sa Makati. At pinangalanan niya kung sino yung mataas na opisyalis ng PIDEA. Apparently, isang mataas na opisyalis ng PIDEA ang pumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. So ano po ibig sabihin nito? Mukhang dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya nga ang responsable dito sa dokumento ito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinorroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ng ating presidente.
Ngayong pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si Presidente. Dahil pag hindi siya sumagot, yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong yon. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong yon? Meron silang informant na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati, itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon. Mukhang ito'y pinatutuhanan yung paratang ni Presidente Duterte na gumagamit talaga ng pulburon ang ating presidente. Ang tanong, siguro kung nakalipas na yan, pwede naman patawarin ang ating presidente. Pero ang tanong, dahil alam naman natin nakaka-addict talaga yung pulburon na yan, hanggang ngayon kaya ay gumagamit siya. Sa akin, importante bigyan ng kasagutan yan dahil yan ay isang impormasyon na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mantakin nyo, kinakaladkap tayo sa gera, yung pala, kung siya ay high at nasa influence ng pulburon, ay tama ba yung desisyon niya? Mantakin ninyo, sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino, mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagwawagian, yung pala, merong impluensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Yan naman po, hindi ko sinasabi na conclusive na siya gumagamit na nga ng droga. Pero kailangan magsalita na siya. Hindi po pwedeng manahimik. Either umamin or pasinungalingan. Kung pasinungalingan, hindi lang salita-salita lamang. Kasi meron mga confidential informant at may mga taong gobyerno na talagang nag-casing na sa kanya. Kinakailangan talaga magpag-drug test. At syempre, ang sabi nga ni Maharlika, yung drug test ni Presidente, unbelievable naman dahil the whole process took 2 minutes. Samantalang yung mga drug test ng ibang mga personalidad, kasama na si VP Sara, si Toby Chanco, at saka kailan lamang si Vic Rodriguez, oras po ang inaabot bago magkaroon ng report pagdating sa drug report. So ngayon, ang kinakailangan natin, transparency, Mr. President. Panahon na para magsalita. Kung sasabihin nyo naman na hindi na kayo gumagamit ngayon ng pulburon, baka naman kayo kasi po ang nakasalalay rito ay yung pagtiwala sa inyo ng taong bayan na kayo po ay nasa tamang pag-iisip, paggawa ng mga desisyon na napaka-importante sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon na mukhang ninanais ninyo magkaroon ng gera sa panig ng Pilipinas at ng China. At least, siguraduhin ninyo na ang desisyon nyo na makigera sa China, na hindi naman natin matatalo, ay nakabase sa tamang pag-iisip. Agree ba kayo or disagree, aking mga kababayan? Tignan po natin mga komento. Emelita, good afternoon here. Tony Roque, bakit napaka-stubborn ng presidente na nagpapadrug test para sana once and for all malaman na ng taong bayan ang totoo? Kung ayaw niya, mag-resign na lang siya from Vienna. Tama po. Kung talagang aamin naman siya na gumagamit pa siya at talagang minsan wala siya sa tamang pag-iisip, baka ang pinakamabuting gawin niya ay mag-resign na nga. Dahil hindi naman po pwede tayo makaladkad sa aberya na dahil lamang sa wala siya sa tamang pag-iisip. Boy Waray, baka naman. Have nice day, Atty. Harry. Uso pala dyan sa Pilipinas ang pagbuhay ng mga kaso. Tulad sa kaso ni Pastor, 4 years ago na nabuhay pa. Tignan natin ang susunod na komento. Nawawala-wala po tayo sa signal, ha? Parang may pumipigil sa ating broadcast. Mark, ano kaya defense ng PIDEA na ngayon ay lumabas na yung signatory sa documents ni Maharlika? Exciting. Lazo, bigti ka na using Lasso. Napakasinungaling mong palamunin ng taong bayan ang kapal anong AI. Siguro yung Lasso yung tao na pinasisinungalingan yung dokumento. No? Hindi ko po alam kung sino yung Lasso. Okay? Jimmy Rosarda, namatayan kami today na magulang today at 1:21. Nakikiramay po, April 9, 2024. Pero mas masakit yung makita mo na yung bayan ay lugmok sa kahirapan at may posibilidad pa na dumanak ng dugo ng bayan sa napipintong gera. Nakikiramay po kami, Jimmy Rosarda. Oya IG, PIDEA, huwag gawing karir ang kasinungalingan, hindi kami mangmang. Well, alam niyo naman kasi talaga may mga pamamaraan sa pamamagitan ng law of evidence
para mapatunayan ang mga dokumento at mga pangyayari na nakasaad sa mga dokumento. Nati Victa, mapagpalang araw, Atty. Harry Roque, excited sa inyong pasabog watching from South Africa. Ingat po kayo dyan sa South Africa. Okay, Brenda po, Peke Ono, good evening po, Atty. Harry. I'm always keep on watching you, watching from Tokyo, Japan. Salamat po, Brenda. Vicente Esplana, good evening, Atty. H. Roque. Paano mangyayari sa mga nilabas na ebidensya ni Maharlika? Mukhang totoo. Ang mangsasabi, kailan ba mananawag ng people power, nag-iintay kami sa taong bayan. Well, siguro po, ngayong napatutuhanan na yung dokumento, na-establish na sa nakalipas na panahon, mukhang totoong may impormasyon. Hindi pa naman totoo na gumamit siya. Totoong may impormasyon ng PIDEA na gumagamit siya ng droga. So, he's entitled naman to be heard. So, antayin natin kung anong kasagutan ng presidente. Bigyan naman natin siya ng due process. Marlon Abuyuan, good day, Atty. Harry. Like the saying say, when a clown enters a palace, it becomes a circus. Have a great day po. Nako, yan na nga po nangyari sa ating bayan. Okay. Arcilia Zinea, tuloy ang laban, Atty. Harry Roque. Salamat, Arcilia. Okay. Adelia Sanglitan, spokes, may nabasa ako na wala pa daw natanggap ang opisina ni Senator Batoy na kopya niya. Kopya niyan. Well, ewan ko po kung anong sinasabi niya kasi hindi naman dapat bigyan ng opisina ni Senator Bato. Pero may copy furnish po siya eh. Doon sa sulat na yan, kinopy furnish din ang Senado. So baka naman magkakaroon ng investigasyon para marinig natin kung sino yung gumawa ng dokumentong yan. Kaya lang, pag naisa publiko ang kanyang identity, baka magurgor dahil nakasalalay sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapatunay ng dokumentong yon ang pagpapatotoo sa mga dokumento ng PIDEA leaks. Salvacion Bacunyata, good evening, attorney. Nainis lang ngayon sa administrasyon ni BBM kasi sa nararamdaman ko parang tagilid ang ating bansa. Sorry to say, ano kaya mangyayari sa atin? Well, wag naman kayong mag-alala, meron naman tayong proseso ng succession. Okay?